Hi vlog, dahil 2 days tayong hindi nakatulog sa kwarto ko, tapos pag uuwi tayo galing school, diretsong tulog agad, tapos dead man na lang sa kalat. Ngayon naman samahan niyo ako maglinis ng kwarto dahil nung pagsilip ko kanina, sobrang dumi niya na talaga. Tapos ay hindi naman madumi, makalat lang talaga gawa ng mga gamit ko, tapos nando pa yung mga tiklopeng kailangan linisin. Bagong ligo lang din ako, hindi lang talaga halata dahil sa buhok ko, hindi marunong makisama. Waterproof kasi yan. Kaya let's go guys, samahan niyo ako mag-imis ng kwarto. Adi na live for today's video. Let's go! Makikita niyo naman, dito na tayo sa kwarto ko at kita niyo, tignan niyo guys. Ayan yung kalat na sinasabi ko. Eto, ligpitin ko to. Ayan yung nilaban ko yan kanina, tapos nilagay ko dyan. Tapos tignan niyo na may higaan ko. Sobrang kalat, di ba? Kasi nga, pag uuwi, dead man na lang. Tapos eto pa, yung patungan ko, yan. Di ba ang kalat din, tas dito pa. Kaya ngayon, guys, gusto ko siya pagandahin kasi syempre, di ba, nagpapapunta rin ako ng mga bisita dito. Nakakahiya naman kung hindi tayo mag-iimis. Ang pangit na nga ng kwarto mo hindi ka pa makartotong mag-iimis, di ba? Kaya let's go, guys. Mag-iimis na ako for today's video. Pero unahin muna natin tong tiklopin ko para imisin ko na tong higaan. Tapos inuna ko nang ligpitin yung mga damit na sinamsam ko kanina, yung mga nilaban ko kaninang umaga, para isusunod ko na lang yung kutsyon mamaya pagkatapos. Pagkatapos ko magligpit, inalis ko muna isa-isa yung mga bedsheet, tsaka yung kutsyon ko at yung mga unan ko para mawalis ko din yung ilalim ng kutsyon para hindi siya maligasgas. Habang nagwawalis ako, napansin ko yung sahig ko. Sabi ko, hindi ko pa pala naaalis yung ng pintura nito dahil hindi pa nga ako nakakabili ng linoleum kaya hindi ko pa siya napapatungan. Kaya hayaan nyo na lang muna yan dyan. At pagkatapos ko magwalis, binalik ko na ang kutsyon at ang grass para ilatag dito sa aking kwarto at lalagyan ko na sila ng mga panapin at ibabalik ko na ang mga gamit ko dito sa aking higaan. Habang naglalagay ako ng panapin, iniisip ko ang susunod kong gawin at ang naisip ko ay lagyan ng sticker ang kabila kong dingding para naman gumanda ito. Kaninang makalat, ngayon eto na siya. May nakita kong mga kalat kaya pinulot ko muna at ilalagay ko muna sa isang tabi ang mga basurang napulot ko para mamaya isang tapunan na lang. Magwawalis na rin ako para siguradong wala na ring alikabok dito sa aking kwarto. Kita nyo naman, tinatanggal ko din ang mga nakalagay sa ibabaw dahil maglalagay nga ako ng sticker nga ni. Dahil kita nyo naman yung dingding ko hindi siya maganda tignan kaya lalagyan natin siya ng sticker at papagandahin pa natin siya lalo. Let's go! Kinuha ko nga muna yung sticker sa aking kisame. Ay, shala, may kisame. May sponsor tayo niya ng sticker ko, yung tita ko. Sa totoo lang, ang hirap ikabit nitong sticker na to. Uubusin niya talaga yung pasensya mo. Palagi ba namang napupunit? Kaya habang nagkakabit ako, yung pasensya mo dapat hinahabaan mo dahil baka pag hindi mo hinabayaan yung pasensya mo, baka guluhin mo lalo yung kwarto, di ba? At dito sa part na to, nainis na ako dahil ayaw niyang dumikit. Gawa na yung takip niya ay dumidikit din. Nakakairita na talaga yan. Ayaw niya pa din dumikit. Nakakailan na ako. Tapos alam mo ba yung pasensya mo hinahabaan mo pa kaso inuubos niya talaga yung pasensya. Habang nagdidikit ka ba naman nagugusot, paano maganda titignan niya? Kaya ka nga naglagay ng sticker para maganda tignan. Pero gumugusot, pumapangit. Kaya dapat maayos. Kaya tignan nyo, nakakailang ayos pa ako dyan. Hinuhulma ko talaga na siya ng ayos para wala talagang yung gusot-gusot. Kasi ang pangit niya talaga tignan guys pag may gusot-gusot talaga siya. Nilagyan ko na rin ng sticker tong tabi ng pinto. Pero ngayon, Doraemon naman siya. Kasi nga bala kong ilagay dito yung salamin ko. Para maganda din tignan. Gawa ng, ang pangit din tignan nitong dingding na to kung wala ring sticker. At dito talaga yung pasensya mo din. Kailangan mong habaan. Tignan nyo naman kasi hindi dumidikit. Sobrang gusot. Diba? Sino hindi mauubusan ng pasensya? Kailangan mo talaga habaan yung pasensya. Para hindi madama yung buo kwarto. Kita nyo, habang inaayos ko natatanggal yung dikit. Alam nyo ba, naiinis na ako dyan. Kaso sabi ko, vlog to, bawal kang mainis. Naka-video ka, bawal kang magalit. Kailangan pakitang tao ka talaga.
Ginamita ko pa siya ng double-sided tape dyan, kaso hindi ko lang binidyohan kasi nga ayoko na siyang ipakita dahil naiinis na nga ako nga ni. At ito na nga siya pagkatapos kung dikitan yung mga aking dingding. Siyempre, pagkatapos natin ng mga sticker, ibabalik natin sa dati yung mga ginulo natin, yung mga tinanggal natin mga naka-display. Yan yung mama kong maaga kaming iniwan. Nasa kwarto ko talaga yung mga picture niya dahil mahal na mahal ko yan, guys. Kahit naging pasaway na anak ako, love na love ko yung baba ko dahil umalis siya ng bansa para mabigyan kami ng magandang buhay. Kasi sobrang hirap talaga namin dati as in. Kaya, ayun, naisipan niya mag-ibang bansa. Tapos nung nasa ibang bansa na siya, okay naman. Nung nagpapadala siya, naging maganda yung buhay namin, nakaangat-angat kami. Tapos sa kagustuhan niyang gumaling, nagpa-opera siya sa ibang bansa. Tapos ayun, hindi niya kinaya yung opera. At ayun, tumawag na lang sa amin na wala na daw si mama. Finally guys, natapos din sa wakas.